So what's up mga kapatid, ayan nandito na naman tayo sa panibagong tutorial. Maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa aking channel, sa patuloy na nag-subscribe at sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. So kung mapapansin nyo, itong motor na gagawin natin, so ito sana yung iba-vlog natin nung nakarang video natin. So ngayon hindi natin na ituloy ito kasi nga inuna natin yung dumating na kayakay na motor. So ang problema nitong motor na to, umaandar naman siya, kaya lang hindi mo siya mabigyan ng silinyador or di mo siya mabigyan ng mataas na RPM kasi kung hindi siya mamamatay, bubugal-bugal. So ito yung nagiging problema nitong motor na to. So kung ganito yung problema ng motor mo, gusto mo magkaroon ng idea kung ano yung pwedeng maging problema pag ganito, isa sa problema. So tara, samahan mo ko hanggang dulo, panoorin mo tong video na to para magkaroon ka ng konting kaalaman or konting idea kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat tingnan kahit hindi ka gumagawa o ipapagawa mo sa manggagawa, meron ka ng idea. Pero bago ang lahat is intro muna tayo. So ayan, natatry natin siyang pandarin para malaman nyo rin kung ano yung sinasabi ko na bubugal-bugal. So yun nga yung nangyayari dito sa gagawin natin. Kung maririnig nyo naman, umaandar siya. Kaya lang pag tinataas nyo yung silinyador o sinisilindyadoran nyo ng pataas, o hindi siya mamatay nga, bubugal-bugal. So ito yung gagawin natin. Tara, samahan nyo ko. Ito yung una nating gagawin dito. Siyempre i-check natin yung mga parts na dapat nating tingnan muna pag ganito yung problema. So mag-umpisa tayo dito sa spark plug. So check natin tong spark plug dito. So kung makikita nyo, yung spark plug natin is bago pa siya. Ayan, pakita ko sa inyo ulit. Bago pa tong spark plug na to, siguro nagpalit din siya ng spark plug para yun nga, pwedeng posibilidad na yung problema niya is spark plug. So isa rin yun sa dahilan kung ganun yung problema. So pangalawa, itong karburador. So kung makikita nyo naman yung karburador niya is nalinis na daw to kasi mapapansin nyo rin nung binaklas natin is malinis na, nalinis na nga daw to. So kailangan din natin i-check to pag bubugal-bugal yung motor natin. So kanina check natin spark plug at saka ito pangalawa is karburador. So try natin paandarin uli. So yun talaga yung problema niya, madali siyang umandar, bubugal-bugal nga lang. So try natin tong i-check yung regulator kasi itong motor na ito is battery operated. So pwedeng overcharge to or kulang sa kuryente. So try natin tong palitan. So kung makikita nyo, tinanggal natin yung battery niya is lumobo. So ibig sabihin nga nito,
Yung problema nito is regulator. So itatry natin itong bagong regulator kasi nga lumubo yung battery niya. So ibig sabihin overcharge. So itry natin tong regulator na bago. Ayan kung makikita nyo. Pero bago natin pandarin dito sa bagong regulator, so lagyan natin siya na muna ng lumang battery na makapagpa-start lang dito sa motor para masigurado natin na yung kakabit nating regulator hindi mag-overcharge at ma-check natin ng maayos kung ilan yung ilalabas niyang voltahe ng bagong regulator. So yan, kakabitan muna natin siya ng battery. So kahit luma lang, basta may laman, mandar lang yung motor natin, makapagbigay lang ng RPM yung battery. So ayan, ito nga yung battery natin. So ayan, nakabit na yung battery. So ngayon, pandarin nyo yung motor. Tanggalin nyo yung isang kulay black kulay red na galing mismo sa regulator. So dito natin siya susukatin. So ito yung gamit natin na voltmeter tester. So kailangan maandar yung makina ha para ma-check natin yung inilalabas ng o yung output ng voltahe nitong bagong regulator natin. So dito yung positive. So nakakita nyo naman kanina yung negative is nandun sa may battery na negative. So ayan. So yung reading niya, ayan yung reading niya. So yung pinakamataas niya is 14. So ibig sabihin good tong regulator natin. So ito na nga yung regulator na ikakabit natin. Sino-check na natin, okay na. So try pa natin siyang full throttle. Hindi na siya pupugak-pugak. Or itaas yung RPM. So yan, kung makikita nyo, hinay RPM natin. So okay na siya. Yun nga yung naging problema sa kanya, yung regulator. So ito na, nakubiran natin. Try na natin siyang pandarin uli para ma-double check natin. So kung makikita nyo, wala na siyang battery kasi tinanggal na natin kasi sa atin talaga yung lumang battery, pang testing natin yun. So kahit wala siyang battery, mapapansin nyo, nagre-rev na siya ng mataas, nag-RPM na siya ng mataas kasi sakto lang yung kuryente na ina-output ng regulator natin doon sa CDI natin. So ito na nga yung ginawa natin, okay na. Pero may isa pang problema dito, kapag nag-overcharge yung regulator ng motor nyo na namatay yung motor, ibig sabihin sira na yung CDI noon. So magpapalit ng CDI at regulator. So ayan, maraming salamat sa mga nanood. Ayan, maraming salamat sa